about this on court, but this is one of the biggest crowds we've seen stay this late to see a player play. So what does it mean to have this following, especially at this time of night, especially with it being cold and being the last match? It means the world to have this community behind me in such a prestigious tournament. And for them to make the effort to stay up late and stay in the cold and cheer me on. So it really added to the feelings and the emotions after the match, yeah. Ginulat ni Alexandra Ayala ang buong tennis world sa isang makasaysayang gabi sa Indian Wells matapos niyang talunin si Diana Yastremska sa isang matinding 3-set battle. 7-5, 4-6, 7-5 sa round of 64 ng BNP Paribas Open. Hindi lamang ito isang simpleng panalo. Isa itong milestone para sa Philippine tennis dahil ito ang kauna-unahang main draw-in ni Ayala sa Indian Wells bilang seeded player. Para sa maraming fans, lalo na ang mga Pinoy na naghintay hanggang hating gabi upang suportahan siya, ang laban na ito ay isang patunay na ang Pinay tennis star ay patuloy na lumalakas sa global stage. Ang laban ay tumagal ng 2 oras at 43 minuto. Isang marathon match na puno ng mahahabang rallies at nerve-wracking moments. Sa bawat game, ramdam ang tension sa court. Ngunit mas ramdam ang ingay ng mga Pinoy fans na hindi umalis sa kanilang mga upuan kahit na late night slot ang match. Sa Stadium 3 ng Indian Wells Tennis Garden, tila naging maliit na home court ni Ayala ang venue habang sumisigaw ng suporta ang mga Pilipino sa bawat crucial point. Ang BNP Paribas Open sa Indian Wells, California ay isa sa pinakamalaking tennis tournament sa mundo bukod sa 4 na Grand Slams. Madalas itong tawaging 5th Grand Slam dahil sa laki ng prize pool, prestige ng event at kalidad ng mga players na lumalahok dito. Ang 2026 edition ng tournament ay may prize pool na humigit kumulang $9.2 million at kabilang sa WTA 1000 category na nangangahulugang halos lahat ng top players sa mundo ay naroon upang makipagkompetensya. Ang tournament ay ginaganap sa Indian Wells Tennis Garden, isang world-class complex na kilala sa mga hard courts nito na may mabagal na pace at mataas na bounce. Ang ganitong condition ay pabor sa mga baseline players na may matibay na defense and rally endurance. Para kay Alexandra Ayala, ito ay perfectong environment dahil ang kanyang playing style ay nakatuon sa patience sa rallies, smart shot selection at paggamit ng angles bilang left-handed player. Bilang seed number 31 sa tournament, nakakuha si Ayala ng bye sa first round at diretsong pumasok sa round of 64 kung saan nakaharap niya si Diana Yastremska ng Ukraine. Si Yastremska, na kasalukuyang ranked number 52 sa mundo, ay kilala sa kanyang aggressive playing style at malalakas na ground strokes. Bagamat pumasok siya sa tournament bilang qualifier, dala niya ang karanasan ng pagiging dating top 20 player at 3 WTA titles sa kanyang career. Sa unang set pa lamang ay naging malinaw na magiging mahirap ang laban para sa dalawang players. Nagpalitan sila ng breaks habang sinusubukang kontrolin ang tempo ng laro. Si Yastremska ay patuloy na umatake gamit ang kanyang power shots, habang si Ayala naman ay pinapahaba ang rallies upang pilitin ang kanyang kalaban na magkamali. Sa huli, ang composure ni Ayala sa crucial points ang nagbigay sa kanya ng advantage upang makuha ang first set sa score na 7-5. Ngunit hindi nagpaawat si Yastremska sa ikalawang set. Mas naging agresibo ang kanyang approach at pinabilis niya ang pace ng laro. Ang strategy na ito ay pansamantalang gumana dahil nakahanap siya ng momentum at nakuha ang set 6-4 upang maitabla ang laban. Sa puntong iyon, marami sa crowd ang kinabahan dahil alam nilang ang third set ang mag-decide sa kapalaran ng match. Ang deciding set ang naging tunay na test ng mental toughness para kay Ayala. Halos bawat rally ay mahaba at puno ng pressure. Si Yastremska ay patuloy na umaatake, ngunit nagsimulang lumitaw ang kanyang inconsistency, lalo na sa service. Sa kabuuan ng match ay nakapagtala siya ng higit sa 50 winners, ngunit ang kanyang aggressive style ay nagdulot din ng maraming errors. Sa kabilang banda, pinakita ni Ayala ang kanyang trademark patience. Sa halip na makipagpalitan ng power shots, pinili niyang kontrolin ang rally patterns at gamitin ang kanyang left-handed angles upang guluhin ang timing ng Ukrainian. Sa huli, ang kanyang consistency ang nagdala sa kanya sa tagumpay nang makuha niya ang third set sa score na 7-5 matapos ang ilang intense match points. Ang panalo na ito ay nagbigay kay Ayala ng live ranking na number 28, isang malaking hakbang para sa kanyang layunin na makapasok sa top 20 ng WTA rankings.
Sa ngayon ay ranked number 32 siya sa mundo, na halos katumbas ng kanyang career high sa number 31. Sa 2026 season, meron na siyang solid record na 12-7 sa hard courts, isang indikasyon na patuloy siyang nagiging mas consistent sa pinakamataas na antas ng tennis. Bukod sa mga numero, ang mas kapansin-pansin ay ang lumalaking fanbase ni Ayala sa buong mundo. Sa social media, agad na nag-trend ang kanyang panalo laban kay Yastremska. Maraming fans ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang composure at fighting spirit, lalo na kung paano siya nagawang gawing panalo ang mga sitwasyon na tila malapit nang mawala sa kanyang control. Para sa maraming Pilipino, ang eksena sa Stadium 3 ay isang moment of pride. Ang mga fans ay nagdala ng bandila ng Pilipinas at patuloy na sumusuporta kay Ayala sa buong laban. Kahit na halos hating gabi na matapos ang match, marami pa rin ang nanatili upang ipakita ang kanilang suporta. Para kay Ayala, ang presence ng Filipino community sa California ay nagbigay ng malaking inspirasyon. Sa kanyang post-match interview, nagpasalamat siya sa mga supporters na hindi umalis kahit na mahaba at nakakapagod ang laban. Ayon sa kanya, ang ingay ng crowd at ang sigaw ng Laban Alex ay nagbigay sa kanya ng dagdag na energy sa mga crucial moments ng match. May ilang observers na nagsabing ang passionate cheering ng mga fans ay maaaring nakaapekto sa focus ng kalaban. Ngunit karamihan sa reactions online ay positive. Para sa marami, ang crowd support ay simbolo ng lumalaking global influence ni Ayala at ng pag-angat ng Philippine tennis sa international scene. Ngayon, matapos ang makasaysayang panalo na iyon, naghihintay ang mas malaking hamon sa susunod na round. Sa round of 32, haharapin ni Ayala ang world number 4 na si Coco Gauff ng United States. Ang matchup na ito ay may special na storyline dahil nagharap na sila dati sa Dubai quarterfinals kung saan dominado ni Gauff ang laban sa straight sets. Gayunpaman, ibang sitwasyon na ngayon. Ang Alexandra Ayala na papasok sa rematch na ito ay mas experienced, mas confident at may momentum mula sa kanyang epic win sa Indian Wells. Para sa maraming fans at analysts, ang laban na ito ay magiging malaking test kung gaano nakalaki ang kanyang improvement mula sa kanilang huling pagkikita. Si Coco Gauff ay isa sa pinakamalakas na player sa WTA Tour. Kilala siya sa kanyang incredible athleticism, mabilis na footwork at world-class defense na kayang ibalik kahit ang pinakamahirap na shots. Bilang defending finalist sa Indian Wells, pumasok siya sa tournament bilang isa sa mga paboritong manalo sa titulo. Sa kabila nito, may mga fans na naniniwala na may pagkakataon si Ayala na gumawa ng upset. Ang mabagal na courts ng Indian Wells ay maaaring makatulong sa kanyang strategy na pahabain ang rallies at pilitin si Gauff na magtrabaho ng mas matagal sa bawat punto. Ang kanilang match ay inaasahang lalaruin sa March 8, 2026 at posibleng ilagay sa isa sa mga pangunahing courts tulad ng Stadium 1 or Stadium 2. Dahil sa hype na dulot ng kanilang rematch at sa lumalaking popularity ni Ayala, inaasahang magiging isa ito sa pinaka-inaabangang matches ng araw. Para kay Alexandra Ayala, ang laban kay Coco Gauff ay hindi lamang tungkol sa resulta. Isa itong pagkakataon upang patunayan na kaya niya makipagsabayan sa elite players ng women's tennis. Iisa ang sigaw ng mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanya mula sa Pilipinas hanggat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Laban Alex, ang Indian Wells ay maaari simula pa lamang ng mas malalaking tagumpay.